Hanggang ngayon ay nasa panganib pa din ang buhay ni Mang Rudy, dahil hanggang ngayon ay wala pa din nahahanap na pera pang pa-opera. Sakto naman ang dating ni Tatang at magagawa na nga ni Gabo ang paoperahan ang kanyang ama. Tatanggapin ni Gabo ang panganib sa paglaban niya sa malaking sindikato. Isa nga si Tigre sa mga misyon ni Gabo na pinapatrabaho sa kanya ni Tatang. Wala naman bilib sina Lawin at Uwak kay Gabo. Sabi pa nga ni Lawin na bakit si Gabo pa ang napili ni Tatang. Wala naman daw itong binatbat at mahina ang loob. Naniniwala naman si Tatang kay Gabo na may pusong mandirigma ito at walang kinakatakutan, sa pagdala ni Lawin ng profile ni Victor alias Tigre. Si Victor nga ang tagapagmana ng kanilang iligal na negosyo, kaya naman isa sina Sam sa mga nagpaplano na hamuli kay Victor alias Tigre. Nang mapanood ni Gabo ang video ni Tatang, sinabi nga dito ni Tatang na masamang tao ang makakaharap ni Gabo. Kailangan daw ni Gabo na dalhin sa kanya si Tigre. Kaya naman gagawin ni Gabo ang lahat upang mapaoperahan si Mang Rudy. Ito na lang ang natitira niyang pag-asa upang mailigtas ang kanyang ama. Muli ng mga nganib ang buhay ni Mang Rudy dahil hindi pa ito naooperahan. Kaya naman labis ang pag-aalala ni Gabo nang makita niya ang kanyang ama. Dahil doon ay magmamadali si Gabo na gawin ang kanyang misyon na hulihin si Tigre at dalhin kay Tatang. At nang malaman naman ni Pakito na binugbog ang kanyang anak na si Django, agad itong nagmadali at tinanong nito na ano ang nangyari sa kanyang anak. Sinabi naman ni Ibyang na nagkagulo at nabugbog nga si Django, pati ang kabuhayan nila ay nadamay sa nangyaring gulo. Kaya naman galit na sinabi ni Pakito na kailangan nang mawala ni Gabo, at nang susugod na nga sila ni Django at mga tauhan nila. Sambit naman ni Ibyang na mapapahamak lang sila kung ngayon sila susugod kay Gabo. Dahil hindi nila ito kilala kung anong klaseng tao si Gabo sa tagal nitong nakakulong, sagot naman ni Pakito na tama si Ibyang na kailangan nilang pag-isipan ang kanilang pagsugod kay Gabo. Masaya naman na sinabi ni Django na nakapaghigante naman siya sa ama ni Gabo na si Rudy. Kaya naman nagulat sina Ibyang na si Django pala ang bumaril kay Mang Rudy. Napabilib naman si Pakito ng kanyang anak, kaya naman sabi nito na manang-mana talaga sa kanya si Django na magaling mag-isip. Tama daw ang ginawa ni Django na kapag hindi makapaghigante sa kalaban ay pamilya nito ang paghigantihan, kaya naman mayabang na sinabi ni Django na kapag natuluyan na si Mang Rudy at si Gabo naman ang kanyang isusunod. Hindi pa nga natututo si Django na mabugbog siya ni Gabo, hindi nga ito titigil hanggat hindi nawawala sa landas niya si Gabo. Si Gabo naman ay paghahandaan ang kanyang misyon na paghuli kay Tigre. Kaya naman sa bar na kanyang pupuntahan ay magkakabunggo sila ni Sam. Ikaw na naman, sigaw ni Sam. Sinabi nga ni Sam na basto si Gabo. Sagot naman ni Gabo na si Sam ang humulik sa kanya. Gusto daw ba ni Sam na halikan niya ito? Tanong naman ni Sam na ano ang ginagawa ni Gabo. Walang alam si Sam na isang tao lang ang kanilang hinahanap. Magiging magkakampi nga ba si Gabo at Sam laban sa mga sindikato? Isang malaking tao nga ang kanila haharapin na si Victor alias Tigre.